Yung tanong ni Udi Malasarte, ang sabi niya, nakita ni Jacob na mukhaan ang Diyos. Sinabi ng Bible. Sinabi daw ni Kristo na walang nakakita sa Diyos kahit kailanman. So sinabi ng unang Juan 1:18 na walang nakakita sa Diyos kailanman ni ang bugtong na anak ang siyang nagpakilala sa Ama. O yan ang sabi ng Juan 1:18. So ganito ang sabi ng Biblia. Sa Pinoy NIV version, ganito ang sabi. Sa Genesis 30 verse 32. Tinawag ni Jacob ang lahat ng Peniel sapagkat ang sabi niya, nakita ko ang Diyos ng harapan at iniligtas ang aking buhay. Basahin natin sa King James Version, ganito rin ang sinabi. Tinatawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Peniel sapagkat anya'y nakita ang Diyos na mukhaan at iniligtas ang aking buhay. Meaning to say, friend, nagbanggit siya na nakita niya na mukhaan ang Diyos. Kasi sa panahon ng Old Testament, ang Diyos nagpapakita sa iba't ibang lugar sa pamagitan ng apoy. Sa pamagitan ng mga bagay na meron siyang ipapakita doon sa mga propeta. Kaya doon siya nagpaparamdam. Mukhaan yun. Pero ibig sabihin, kung mukhaan na harapan ang Diyos, kailan may walang nakakita. Walang nakakitang mukhaan sa Kanya kung diretsuhan ang tinginan. Sapagkat ang Diyos ay Diyos, ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos walang laman at walang buto. Kung diretsuhan ng harapan, mukhaan, ang Diyos ay hindi nakikita at walang taong nakakita doon sapagkat ang Diyos ay banal. So sa salita niya na nakita ang mukhaan, doon yun sa mga bagay na kung saan ang Diyos ay gustong magpapakita sa mga propeta. Doon siya gumagamit ng apoy sa kahoy at doon siya gumagamit ng iba't ibang lugar na kung saan nagsasabi siya, ako ang Diyos ni Abraham at ako ang Diyos ni Jacob. Yun po ibig sabihin doon. Pero sa New Testament, siya na po'y nagpakita sa pamagitan doon na mismo kay Jesus Christ. Siya ay nandoon. Kaya sabi niya, ang nakita sa akin, nakakita sa Ama. Nandoon na mismo siya. Siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Si Jesus Christ, nakasalamuha, nakasama ng mga apostol. Siya na pala yun, ang tunay na Diyos na tagapagligtas. Tinawag siyang anak dahil tao. Ang tao, nandoon sa kanya ang Diyos, siya at ang Ama ay isa. Yun po ibig sabihin. Magbigay ako ng isang example, halimbawa ang kuryente. Ang kuryente ay hindi nahahawakan sapagkat mayroong tinatawag na 4,800 volt. Isa po akong elektrisyan. So, ang 4,800 volt, hindi po yan nahawakan. Anong ginagawa kung bakit pumasok sa bahay ang kuryente? Gumagamit po ng transformer. Pagdating sa bahay, gumamit ng transformer, nagkaroon siya ng 220 na divide para lang papasok ang kuryente. So, bakit pumasok sa cellphone? Pumasok na ang 1.5 volt or 3.5 volt para naman sa cellphone. Nandoon ang kuryente. Na ibig sabihin, ang Diyos ay hindi nakikita. Ang Diyos ay malaki. Ang Diyos ay kailan may walang nakikita sa Kanya. Na ibig sabihin, siya'y gumamit ng laman. Kaya sabi niya, ang nakita sa akin, nakakita sa Ama. Nandoon na mismo siya. Siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita.